Alam mo, Eddie, may naisip ako. Ano kaya siraan natin yan kay Sir James? Kapag nawalan niya nakakampi dito sa kumpanya, siguradong goodbye promotion na din. Congratulations, Mark, for a job well done. Alam mo, in the past 6 months, napakarami mong naipasok na sales sa company. Siguradong ready ka na for another level. Ha? Talaga po ba? Naku, maraming salamat po, Sir James. Sisika po talaga ako para sa pamilya ko So, hindi pala kami nagsisikap, ganon? Hindi naman po sa ganon, Ma'am Isa. Lahat man po siguro tayo nagsisikap para sa pamilya natin, di ba? Hindi kasi kami magaling mambudol, kaya ganon. Alam nyo, huwag kayong mag-alala dalawa. For sure naman makakakuha pa kayo ng madaming sales. Tulad ni Mark. Nagkataon lang siguro na mas masipag si Mark, kaya napaaga yung promotion niya. Bakit ako, Sir? Hindi ako napopromote. Mas matagal naman ako dyan kay Mark. Ako din po, sir. Ako pa nga palagi nagre-recruit dito. Alam nyo naman ang policy ng company, di ba? Hindi naman to sa patagalan. Alam nyo, imbis na magreklamo kayong dalawa, siguro mas maganda yung mag-isip kayo ng mga bagong strategies para mas makakuha kayo ng madaming sales. Di ba, Mark? Opo, sir. Yes, sir. O, siya. Una na muna ako sa inyo at pupunta pa ako ng head office. Saka, babalitaan pala kita, Mark, pag naayos ko na yung mga papers para sa promotion mo. Okay? Sige po, sir. Maraming salamat po, Sir James. Mag-ingat po kayo. Sige, una na ako sa inyo. Sige po. Sana all talaga magaling mambudol ng client. Parang mo isang araw lang sa akin nakipag-usap si Mrs. Sanchez, tapos napunta mo sa isa. Ay nako, Ma'am Isa, hayaan mo na. Sa susunod, wag na tayo magpapasulot sa iba. Sensya na po kayo, Ma'am Isa. Naipaliwanag ko na naman po sa inyo yung tungkol kay Ma'am Sanchez. Nag-sick leave po kasi siya the day after nyo mag-usap. Hindi ka kasi makahintay. Isang araw lang ako nawala, nasunod mo na agad. Milyon pa naman yung kontratang yun. Ma'am, nagmamadali po kasi si Mrs. Sanchez. Kailangan niya na pong pirmahan yung property kasi po, aalis daw po siya papunta ng Taiwan. Dapat kasi, Mark, kay Ma'am Isa mo na lang ipinangalan yung commission. Siya naman dapat dun Epal ka lang. Alam niyo naman po na ang head office lang po ang makakapag-decides kung kanino mapupunta yung sales. Syempre po, kung sino po yung nakapirma dun sa kontrata, sa kanya po makukuha yung commission. Para po makabawi na lang po ako sa inyo, libre ko na lang po kayo. Kagaya po ng lunch, baka gusto niyo pong mag-lunch na po, libre ko na lang po kayo. Mabuti pa nga, nang may pakinabang naman kami sa'yo. Totoo. Para na nga. Alam mo, Eddie, kulang talaga yung pangutot natin ng lunch kay Mark kahapon Total, lagi naman niyang sinusulot yung mga clients na pumapasok dito para sa atin. Oo nga, ma'am. Akalain mo yun? Nauna pa siyang ma-promote? Sa bagay, kung ako ngang nagpasok sa kanya dito, naunahan din Maklas. Ay nako, kasalanan mo rin talaga May pagpasok ka pa doon nalalaman. Kasi sinabihan niya ako na emergency daw. Di ko naman alam na ganito pala yung gagawin niya. May sarili siyang diskarte. Tapos, mangiiwang pa sa ere. Di na talaga lagi ang loob ko dyan nung umuunang pasok pa lang. Masyadong bida-bida. At saka, kung makasipsip at makadikit kay Sir James, parang linta, nakakainis. Oo nga ang bilis dumiskarte. Akalain mo yun?
diretso kagad kay Sir James yung transaction, na hindi man lang dumaan sa atin yung referral. Kaya nga naiinis ako eh. Alam mo, Eddie, may naisip ako. Ano kaya siraan natin yan kay Sir James? Kapag nawalan niya nakakampi dito sa kumpanya, siguradong goodbye promotion na din yun. Alam mo, maganda yan. Pero anong plano natin laban sa kanya? Kunwari, bibigyan natin siya ng client. Tapos, palalabasin natin na sinulot niya. Kakakuntsabahin ko yung pinsan ko na magpanggap na client natin dito. Okay yan ah. Tapos, sisigundahan ko na ganun ang ginagawa niya sa akin noon, nung transaction kay Mr. Salazar. Oh, di ba first client niya yun? Oo, binigyan ko siya ng client noon. Hindi ko nga alam na gaganituhin tayo ngayon. At dahil may conversation naman kami ni Mr. Salazar, pwede ko yung gamitin laban kay Mark. Ano yung naririnig ko? Ano yung gagamitin mo again sa akin, Eddie? Akala ko ba magkaibigan tayo? Oo nga eh. Akala ko kaibigan kita. Pero ano ginawa mo? Iniwan mo kami sa ere. Kundi dahil sa akin, hindi ka mapopromote ngayon. At wala ka sa posisyon mo ngayon. Oo nga. Sa halip na bigyan mo kami ng referrals dito, sinusolo mo yung mga clients na pumapasok. Teka muna, Eddie. Oo. Pero hindi mo alam kung gaano ako ka-thankful simula nung pinasok mo ako dito. Pero hindi kita iniwan sa ere. Alam mo ba yung mga sales mo? Galing lahat yun sa akin. Pero hindi ko direktang sinasabi sa management kasi ayokong bawasan yung commissions mo. Kaya akala mo kung saan lumalapit sa yung mga kliyente. Ano? Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin yan? Dahil ayokong isipin mo na nagmamagaling ako. Kasalanan ko bang inihintay mo lang na dumating sa yung mga kliyente kaysa maghanap ka? Ayan, dyan ka magaling. Pinamumukha mo na sa amin ngayon na mas magaling ka? Hindi naman po sa ganun yung pinupunto ko, Ma'am Isa. Ano po bang nagawa kong masama sa inyo? Magtatrabaho lang naman po ako ng patas. Tsaka, palagi nyo na lang po ako sinisiraan. Sa field. At tsaka sa opisina. Buti na lang, may naririnig ako. At naipapaliwanag ko yung sarili ko para depensahan. Masyado ka kasing pabida at saka sip-sip. Kahit sino naman mag-iisip ng masama sa'yo. That's enough, Isa. Sir, I don't mean it po. Nabigla lang po ako. Narinig ko lahat mula umpisa. Sir, pasensya na po. Alam nyo, hindi dapat kayo sa akin mag-sorry. Alam nyo naman na nagtatrabaho ng pata si Mark, but you keep on denying it. Akala nyo kasing dalawa masasapawan niya kayo. Alam ko na, matagal ko nang napapansin na pinag-iinitan yung dalawa si Mark. That's why I have to make an action by promoting him. Para malayo naman siya sa inyong dalawa. Di ba, Mark? Tell them, bakit mo kailangan magdoble kayod? Maraming salamat po talaga, Sir James. Pasensya na kayo, mga kasama. Kung inyo iniisip niya sa akin, kailangan ko kasing tusasan yung medication ng dati ko. Kasi na-stroke siya. Tsaka yung maintenance ng mami ko. Kasi marami na rin siyang sakit.
Now you know his situation. Alam niyo, maswerte kayong dalawa kasi may katulong kayo sa paghahanap buhay sa pamilya niyo. Pero si Mark, mag-isa niyang tinataguyod yung mga magulang niya. Gusto niya ng promotion? Hindi solusyon yung paninira ng katrabaho. Kailangan magtiyaga kayo at magsipag. Understood? Yes, sir. Pasensya ka na, Mark. Hindi ko naman alam na ganun yung sitwasyon mo. Pasensya na. Akala ko din kasi dahilan mo lang yung emergency. Kaya ka naghahanap ng trabaho. Alam nyo, okay lang yun. Pasensya na rin kayo kung hindi ko nabanggit sa inyo. Ayoko kasing dalhin sa trabaho yung problemang meron sa amin sa bahay. At papasalamat din po talaga ako sa inyo, Sir James. Kasi utang ko po sa inyo ang lahat. Kung ano po yung meron ako ngayon. Maraming salamat po talaga sa inyo. Wala kang utang. Dahil alam mo na lahat naman yan ay pinaghihirapan mo para sa pamilya mo. O siya, mauuna na ako. Tapos na ang break. Back to work na.